Cited in contempt, yan po ang ipinataw ng impeachment court sa private prosecutor na si Attorney Vitaliano Aguirre matapos masaksihang nagtatakip ng tenga habang nagsasalita si Senadora Miriam Defensor Santiago sa paglilitis. Bukod dito, nakipagsagutan pa si Attorney Aguirre sa Senadora. Saksi si Sherry Antores. Yesterday, we were struck by a thunderbolt. All of a sudden, the prosecution stood up and said, we have 8 articles of impeachment, but we are no longer presenting or withdrawing at least 5 of those articles, leaving us with only 3 articles of impeachment. In my entire career as an RTC judge of Quezon City, I have never seen a lawyer in a civil case, which is in this instance parallel to an impeachment trial, withdraw any cause of action that he told the court he would present evidence on. That has never been done. Manalo na kami. Meron na kaming proof beyond reasonable doubt. Good grief. That is contempt of court. Ang yayabang ng mga nagsasalita na ganyan. Ay, my goodness. It's a ground for contempt of court. Una, sabi nyo, malakas ang ebidensya namin kasi 8 ang krimen niya. 8 ang articles of impeachment namin. Bilangin mo, 8 yan. Pagkatapos ngayon, 2 buwan pa lang, wala na. 3 na lang sa 5. Kasi tama na yun, panalo na kami. Wah! I request the Secretariat should record in our journal that I said, wah! Bumubula na sa galit ang bibig ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa simula pa lang ng Day 26 ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Hindi raw kasi anya tama na basta-basta na lang bawiin ng prosekusyon ang 5 sa 8 original na articles of impeachment. Referring to the prosecution as baka naman po pwedeng matanggal yon dahil baka hindi naman po maganda sa posterity natin na nababasa po yun na natawag po kami na... No objection, Mr. President. Strike the term "ga" from the record. Habang nagtatalumpati si Santiago, nakuha ng mga kamera ang private prosecutor na si Attorney Vitaliano Aguirre na nagtatakip at minsay nagpapagpag pa ng tenga. So, ang tagpong ito na ulit pa na magsalita sa ikalawang pagkakataon ng senadora. What all this means is that after it makes its formal offer of evidence, the prosecution will then lie down in front of that first table, face down on the floor, and assume a planking position. Kung madilim na madilim ang utak mo, your neurons are not working. You are flatlined. Meaning to say, hindi ba, kung buhay pa ang pasyente, naka-jump up and down ng kanyang recording instrument, pero kung namatay na, nag-flatline na. O yan ang nangyari sa inyo, nagpa-flatline na kayo. Ang ginawang ito ni Aguirre, di pinalampas ni Senador Jinggoy Estrada. Mulat sa poll, nung tumayo si Senadora Miriam Defensor Santiago, hanggang natapos si Senadora Santiago, ay nakalagay po ang inyong kamay sa inyong tenga. At para bagang ayaw niyo siyang pakinggan. Totoo po yan. Yan po ay isang kabastusan dito po sa isang miyembro ng hukom na ito. Alam po, totoo po yun. Sapagkat nasasaktan na yung tenga ko. I charge this private prosecutor with complaint of this impeachment court. I have the evidence right here, taken in a video by Senator Alan Cayetano. And to say, nasasaktan ng tenga ko, should have been cause for you to walk out of this courtroom with permission of the court. But you cannot make those contemptuous gestures in front of a judge and get away with it. Kasi salungat sa gusto mo, kaya ayaw mo pakinggan. Kung ayaw mo pakinggan, umalis ka sa korte. Aalis na nga po sana ako kaya lang... Granted! If that is in the form of a motion, go ahead! Nangahamon ka! Aalis na po ako. Dito ako nakaupo Gaganyan ka sa akin? May I suggest that... And it's on video. Kung nakasakit mo po yung isang aktuasyon ko po, I really did it purposely. Because totoo naman po na talagang shrill ang voice na nasasaktan ng tenga ko Ang pinaka-importante po sa isang tao ay respeto. Ang nagdedemand, kung nagdedemand ka ng respeto, dapat respetuhin mo doon itong mga abogadong ito. Habang sapagkat yung human dignity, wala pong katulad Now he's dyan. lecturing me. Trial suspended for several minutes. Agad sinuspinde ni Presiding Officer Juan Ponce Enrile ang sesyon habang si Santiago kinumpronta si Aguirre.
Hapon ka. Diyan ka eh. Ito ko eh. Ginaganyan mo ako. Pinakita sa akin ang video mo eh. Dito na inalalayan ng mga kapwa prosecutor si Aguirre palabas ng session hall. Mga kapwa senador naman ang lumapit kay Santiago na tumaas ang presyon dahil sa insidente. Nang magbalik sa sesyon, The gentleman who is a member or the private member of the prosecution panel is hereby cited for contempt. And the penalty that will be meted by this court against him will be taken up in a caucus by this court next week. We will no longer tolerate a misbehavior like this. On behalf of the prosecution, we would like to express our regrets for what happened. nang lumabas sa session hall si Aguirre, dumiretso siya sa prosecution room. Paliwanag ng kanyang mga kasama, Well, kung nilalaman ng dibdib namin yun, sinisigurado namin na hindi nakakalabas po sa aming bibig. Yung mga ganong klaseng saloobin. Sabi nga nila, we are free to sin as much as long as we don't let it leave our bodies. pero tingin ng depensa, Sa tingin ko po, talagang tama yung nagkaroon ng contempt proceedings laban sa kanya. Sapagkat talagang the act was a total disrespect of the courtesy due to the court. Not only to the court itself, but also to its members. si Aguirre ay minsan nang nagsilbing abogado ni na Senador Panfilo Lacson at Hubert Webb. Nang ibabangan ng Parañaque Regional Trial Court noong taong 2000 ang hatol na guilty kina Webb, napaulat na nag-walk out si Aguirre. Sa kanyang pag-alis sa Senado kanina, nagbigay na maikling pahayag sa media si Aguirre. Wala, kung anong penalty, I have to admit it, to accept it. Sa Biyernes, maghahain ng written formal offering of evidence ang prosekusyon. Sa Miyerkules naman, maghahain ng kanilang sariling posisyon tungkol sa naturang issue ang depensa. Habang sa Martes naman, magpupulong ang mga senador sa isang caucus para pagdesisyonan kung ano ang parusang ipapataw nila kay Attorney Vitaliano Aguirre II. Samantala, magbabalik ang pagdinig ng impeachment court sa March 12. Ako si Sherian Torres, ang inyong saksi.